Hi, magandang hapon po. Ito po ang ah, Thinking Pinoy First YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat, hapon, at nandito po ako sa parking na bago sa aming work. At ito po, nagre-record na naman ako ng video. Ang description kasi ng aking channel na Thinking Pinoy First ay i-expose yung mga corrupt na politiko sa atin, yung mga magnanakaw, yung mga may dynasty. Tapos para na rin yung sa susunod na election sa 2028, dapat natin na expose yung mga dapat at hindi karapat-dapat na politiko, lalong-lalo na sa national election, yung mga congressman, senators, at mga at saka yung BP at saka presidente na iboboto natin sa 2028. So parang yun nga, gusto kong i-expose sila at para makatulong man lang sa mga Pilipino, lalong-lalo na pa yung medyo bukas pa yung isipan na tanggapin yung mga ating sasabihin o yung mga expose dito na sino ba yung mga karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Kasi itong mga politikong to, sila yung gumagawa ng batas, sila yung magpapasunod sa batas, o kumbaga sila yung magiging haligi para umunlad ang Pilipinas, para magiging maginhawa ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahihirap diyan na kasama natin diyan sa Pilipinas. So this channel po ay na-create lang nung November 2025, but prior to this, mayroon po akong YouTube channel na na-create nung June up to September, I think, of 2025. Pero na-remove po tayo or na-ban ng YouTube because of some policies or mga palatuntunan na aking hindi raw sinunod. Although ang naisip ko, dahil yung channel ko na yun ay I would say more on anti-Duterte, not on the person but yung mga ginagawa ng mga pamilyang Duterte, yung mga allies nila, yung mga sponsors o yung mga kaibigan, basta maka Duterte. Kahit yung mga YouTuber na yun ay binabanatan po natin noon, ay na-expose natin. Pero bago lang po kasi tayo noon, at inaamin ko na nagkusang loob, at dahil lang sa lakas ng loob din, ay kinapalan ko mukha ko kahit yung may edad na. Sabi nga, may edad ka na, bakit ka pa mag-create ng YouTube channel? So mahirap, lalong-lalo na nung panahong kumukuha ko ng mga supporter ko or follower dito sa aking trabaho. So mayroong mga di pangyaring maganda. Ganun pa man, lesson po sa akin yon. So nung November nag-create ako, at ito nga yung Thinking Pinoy First. So mayroon na po tayong 29 videos, short and full videos, but mostly parang 5 pa lang ata yung mismong ako yung nag-record. Pero most of those videos are ina-upload ko lang, re-upload, I mean lately nga yung kasi nung yung ako lang yung may isa, dalawa, 10, 20 na views ako. Pero nung nakita ko kasi yung kay Ivana Alawi, yung bang naging viral po yung isang pulubi na inalok siya pa ng, di ba, nag-impostor yan si Alawi, alam nyo naman yon. So yung mga natin dyan, kapanatics ni Ivana, yung mga subscriber na Ivana, na alam natin yung mga ginagawa niyang mga viral. So yun yung first time ko lang mapanood siya, na yung isang pulubi nga yung nag-alok pa siya ng pera para pangkain, di ba, buntis si doon kunwari. Tapos so at that time it was history, it was naging viral. So in-upload ko yon, di ba, yung pumunta sa lugar nila somewhere in the south.
and then binigyan ng pera, patayo ng bahay. I don't know na, baka ngayon ay still under construction or tapos na. So napaluha nga ang kuya nyo dun eh, parang ganun, di ba? So I mean yung si Ivana, kaya ito nga itong topic natin ay halo-halo itong topic na ito. So kung isipin mo, marami rin siguro magsasabi na palabas lang yan, pero kita mo yung itong batang ito, di ba? Super ganda, super sexy, super yaman na, although she has some mga intriga rin, pero yung maganda dito talaga, ramdam ko yung kanyang down to earth, itong batang ito si Ivana, na tumutulong, na although kumikita siya, pero samba talagang grabe ito magbigay ng pera. Kaya nga may kasabihan sa mga Chinese ata na habang maano ka sa pera ay mas maraming good karma na ibibigay sa iyo. So iyon, naging viral first time so nagkaroon ako ng mga thousands, 4,000, 5,000 na views doon dahil sa kanya. Plus late parang yung kay PBBM din, may mga interview siya. So yun, mga re-upload ko mayroon din, parang gano'n. So tapos lately yung kay nag-upload ako yung kay Senior Ferdinand Marcos during his time as president, yung mga speech niya nung pumunta sa White House with Ronald Reagan at the time, di ba? Tapos mga interview niya sa mga international entities o international news ay mayroon akong na-upload din sana yun. Ay aminin ko po na ako ay talagang maka-Apulakay noon, maka-Marcos. Kasi nga aside from I'm from Ilocos region, o yung Ilocos region po yung sa San Fernando La Union, which is I think city of San Fernando na ngayon yon. So yun, at isa pa, kaya tamang-tama nga yung corruption sa atin, yung ng flood control, alam po natin yon. So sana nga may talaga, meron naman nagawa na. So I think that will be one of the legacies ni PBBM Jr., di ba? Yung siya lang naman talaga yung nag-expose yung ganyan. So masakit man sa kanya, siya lang naman yung nagtanggal or nagkusang resign yung mga cabinet members niya, pati si kanyang pinsan na si Romualdez. Hindi naman kapit tuko yung ginawa ng speaker na to. So nag-resign din siya, so under investigation at just lately may makakasuhan. So my point is, talagang si Marcos, PBBM, talagang gusto niyang mawala ang graft and corruption dyan sa ating ano. Can you just imagine kung hindi niya na-expose to? Mga hayop talaga itong mga kontratista, itong mga politiko. Bilyones putang sorry po, bilyones ang mga ninakaw, mga senador na dati ng paano na lang ang mga mahirap, imbis na gawa ng kalye, gawa ng mga school, pero binubulsa nila. Yung itong saldi ko, dapat ito talaga mahuli na to eh. Sa sambay yung may bahay niya, Dasmariñas, yung kanyang basement ay napuno ng pera. Hayop talaga ito. Hayop to mga politikong ito. Kaya yung mga kasamahan nila, wag na pong iboto yung mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw talaga magnanakaw pa rin. At yun nga, buti na lang meron tayong ombudsman na talagang matapang din. At hindi katulad ng panahon ni yung si Duterte, na yung matanda na sino ba yung Martires ba yun, walang ginawa, pinoprotektahan lang niya yung mga panig nila. So kasi ganyan po sa Pilipinas naman, aminin po natin yan eh, kampi-kampihan. Sana naman ito na yung start na yung mga susunod na henerasyon, susunod na leader na pipiliin natin ay kahit papaano ay itutuloy itong ginawa ni PBBM, na talagang yung graft and corruption kasi grabe dyan sa Pilipinas talaga, bulsahan. Alam mo naman natin nung bata pa lang tayo,
Saan ka nakakita ng sa sasabihin ng isang congressman or isang mga mayor or kahit man lang yung mga governor na project of this governor, project of congressman, mga hayop mga yan. Anong project? Project ng gobyerno yan dito sa Canada or saan man wala yung project ni project of Alberta or project of Canada, yun ang nilalagay, hindi yung proyekto mo ng isang politiko. Ogag ka ba? Hindi mo ng pera yan, pera ng bayan yan. So proyekto ng bayan or proyekto ng probinsya, proyekto ng Pilipinas yung nilalagay nyo. Ano yan? Hindi nyo pera yan. Para yung mga tao ay pinagawa ni congressman, pinagawa ni mayor, pinagawa ni vice president, ni presidente, ni senador. Hindi po. Yan pong mga proyekto niyan galing sa mga tax ng mga Pilipino, ng bawat Pilipino. May sweldo ka, nagtatrabaho ka man o hindi, nagbibigay ka, tumutulong ka po sa Pilipinas sa tax. Basta bumibili ka ng kung ano man na may tax yan lahat. So kahit may trabaho ka o wala, kasama ka dyan sa nagpapagawa kung anumang proyekto yung pinapagawa ng Kaya wag po kayong maniwala sa mga ganong politiko. Pag yung ganong pong mga politiko, wag nyong iboto na. Dahil nagmamagaling. Hindi po niya pera yon. Mayroon dyan siguro, halimbawa, talagang personal, pero ninakaw nila yon. Ninanakaw, nanakawin pa. Ganyan eh. Kaya ngayon sa flood control na yan, hindi lang dyan, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ganyan, may lagayan, mayroong, sana mawala na yan. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas. Malayo. Kaya nga yung napanood ko nga, yung nakita ko yung Marshall Law years, yung may speech si Ferdinand Marcos Sr. Talagang kung hindi nyo lang alam yung panahon yun, talagang disiplinang kailangan. Kasi sa atin ngayon, nga, nagkaroon tayo ng freedom of speech, pero yung freedom of speech kasi parang sumobra. Kasi magagaling ang Pilipino, wala na talagang talagang namamagalingan. Di mo malaman kung sino yung magaling. Lalong-lalo niya yung sa Supreme Court. Kampi-kampi din kung sino yung mga saan ka nakakita yung ganon. Kaya nga yung impeachment. Nagpunta yung si kampo ni ni Sara para itigil or yung temporary restraining order para sa Supreme Court. Alam nila kasi kung bilang kasi bilang lang naman ang sinusunod na dyan, hindi naman yung kung ano yung tama eh. Hindi po tayo lawyer, hindi po tayo mga genius o political analyst, pero common sense. Ganyan po sa Pilipinas. Kakampi, paramihan, butuhan. Ganun lang naman eh. Paano pa tayo aasenso yan kung ganyan? Kaya yung justice system talaga ay para sa mga mayaman lang talaga. Para talaga lang sa mga may kaya, may pera. Kasi sila lang yung pwedeng mag-hire ng dekalibre na sinasabi nila, dekalibreng abogado. Which is yung mga abogado ring mga dekalibre na may mga rin yan, may mga connection din sa hukuman. I would say that. Parang ganon. Hindi katulad dito sa mga developed countries, wala yan. Kahit sino ka, kung nagkamali ka, huliin ka. So there's still a process naman, may due process, pero talagang wala silang depende sa witness, depende sa ebidensya. Sa atin di, depende kung kaibigan mo, kakilala mo, may pera ka. So long way pa ho. Kaya yung mga panawagan natin sa mga lalong-lalong kabataan, 20s, 30s, 40s, siguro even 50s mayroon pa, pero yung mga 60s to 70s, 80s, mga traditionalists na yung mga ay mahirap ng
buksan yung isipan nila, parang ganun ba? Kasi ang politika sa atin po ay yung tinatawag nating tribalism o fanatism, di ba? Tribalism dahil kababayan ko yan, ganun. Siyempre kababayan mo, yung marami siyang ginawa noon, kung akala mo matino na siya, di ba? Yung talagang tribal na talagang siyempre susuporta. Sino ba naman yung hindi mo susuporta, di ba? Parang kapamilya mo, kaprobinsya mo. Hindi po dapat. Ang dapat po ay gumagawa ba siya ng tama? Nagnanakaw ba siya? Magaling ba siya? Isa pa yung magaling ba siya? Halimbawa, anak ka ni Duterte, dati si Sara. Magaling ba? Dahil Duterte? Hindi po. Kita nyo naman, pag nagsasalita, kayo na lang humuhusga yung mga yung Duterte ay the worst, I think. Yung tatay niya, the worst president na maka Duterte ako dati, pero yung nalaman ko yung dahil sa Quadcom yung maraming mga namatay. Kailangan po natin may due process, hindi po yung barbarism na papatay mo na lang yung tao na walang hustisya. Hindi po ganun. Ayaw po nating bumalik sa mga barbaric times, yung mga dating old style, patayin mo na lang yung hindi po. Hindi po aasenso ang Pilipinas kung siya po rin yung iboboto nyo. Baka ito pa kung siya iboboto, yung Manchurian candidate nga, di China na naman. Anak ng hindi naman dahil sa China, kundi di sa tao, yung gobyerno nila, yung anong pinagagawa sa West Philippine Sea, yung mga sundalo natin doon. Nagsalita ba yung mga Duterte, mga sponsor, mga maka Duterte? Wala man lang. Kung talagang nila dapat kinausap nila doon yung mga government official dyan sa China, itong mga Duterte. Walang ginagawa. Pinapabayaan. Kala ko matapang sila. Oo, maganda, kaibigan mo yung China, pero yung ginagawa, parang pumunta na dyan sa bahay mo, nanggugulo. Kaibigan pa rin ba natin yan? I have so many friends of Chinese, pero hindi naman sila katulad niyan sa mga ginagawa nila sa West Philippine Sea. Maraming mga kabalastugan ang ginawa ng Duterte, kaya nandun. Kaya nga yung hustisya na yan, yung bakit hindi dyan sa Pilipinas, alam mo, yung panahon niya wala namang nakulong ba? May mga nakulong bang mga sa extrajudicial killings? May mga napromote pa yata. Kaya nga yung iba ay nagtago, yung mga witness. Alam niyo naman po yung mga kwento na yun. Yan. Yun nga, tapos yung maapunta lang tayo yung sa PCO, di ba? Si Attorney Claire, siya yung mabuti na lang nagkaroon ng PCO secretary na ganyan at talagang palaban. Hindi man yung palaban, talaga namang abogado yan, at saka mayroon pag yung nagsasalita yan, lalong-lalo sa YouTube channel niya, talagang may basihan, hindi fake news, di ba? So, naswerte ang PBBM administration at nagkaroon ng ganyang klaseng secretary na sa Malacanang Press Corp, di ba? So, hindi basta-basta na natitinag, expose niya kung fake news yan. Yan ang mali dyan. Kasi nga, maraming mga Duterte talaga na YouTubers, mga sabi-sabi nga, mga bayaran yan kung saan, hindi lang sa bayaran ng mga Duterte or mismong mga inchik or mayroon, di ba? Alam ba natin, nag-training pa sila doon sa China. So itong mga YouTubers na to, itong mga China, mga Duterte na to, mga hayop talaga to. Binebenta ang Pilipinas, binebenta ang sarili na pera lang. Alam nila kahit mali na yung ginagawa ng mga amo nila ay talagang tinataguyod pa rin nila yung at puro positive. Ewan kung kaya nga po ito, kaya itong channel na to, yung
On my next video siguro yung mag-ano tayo ng sino ba yung karapat dapat ng mga senador. 'Di ba may mga re-electionist diyan ulit. Iboboto nyo ba pa ating magre-re-elect na rin yang si Bad Boy. Ay idol ko rin dati yan eh. Babaero yan. Hindi naman tayo babaero pero yung sa pelikula lang magaling. Pero yung naging senador parang hindi ko alam. Wala kasalanan na rin ng mga Pilipino yan. Binoto pero wala namang alam. Parang ganon. Papogi lang yung marami dyan mga yung babang mga electionist dyan. Alam niyo po yan si I don't think si Estrada ba? Yan si Estrada, I think for electionist. Si Revilla, hindi natalo na yan, nakakulong na ba yan? Marami dyan. So isa-isahin po natin yan ng boto. Tapos yung mga congressmen ay mas alam nyo sa mga probinsya nyo or distrito nyo na wag po yung mga magnanakaw, yung mga pakitang tao, yung basta kilatisin nyo po ng maigi. Kilatisin nyo po. Yun lang po aking pakiusap, yun nating ano. Tapos yung magiging presidente rin, si, diba sabi ng muna yan si BP Sara. Tapos sino pa ba yung mga sumusunod dyan. Hindi natin alam kung totoo hindi. Na siya nangunguna, alam nyo naman na yung mga sorbe-sorbe na yan ay pera-pera lang yan. Hindi naman sa US, punta lang tayo sa US noon, hindi naman si Trump palaging talagang wala sa sorbe-sorbe pero hindi naman. Siya pa rin yung nanalo, parang ganun. So yung survey survey lang, yung parang ganun. Hindi naman ilang milyones kontra sample balot lang. Parang dito sa production kung minsan mayroong ng ilan lang po 100 at may ino-audit ka pero pag ano kala mo they're all good, hindi rin. Parang ganyan lang yan eh. Sampling, parang ganun. Sampling lang naman yung survey na yan eh. For how many millions, thousands lang naman yan. Wala mang 1 million ng pinupuntahan nilang isurvey, di ba? So sana nga magkaroon ng itatapat na panlaban dito kay Sara. Which out doubt na mananalo pa to. Parang nasabi mo na lalong-lalo na itong mga kabataan, I don't think na iboboto ito. I don't think so. Kahit yung sabi nila kapanalig na iglesia, I don't think na si Manalo sabi niya iboto si pero madaming matitino dyan sa iglesia ni Cristo. Kasamang kasamang reliyon, pag nagsabi yung kanilang mga leader I don't think na susunod naman yan ng 100%. Buhay nila yung nakaalalay sandal dyan kung iboboto ba nila ito. Wala po siyang kung debate walang alam to. Baka magmura na lang o pag naasar na lang, baka ganun mo na lang yan, sabihin na lang niya. Baka mabubuhay na ulit yung Davao Death Squad nila. Can you just imagine na yung presidente kaya niyang pagsabihan yung first lady tsaka yung Maldis na ipapatay pag siya ay mamamatay, parang ganun. Hindi. There's something in the ulo. Sabi nga ni Senator Trillanes, I think kung tatakbo si Senator Trillanes, susuportan natin dapat yon. Isa yan sa magaling at walang inaatrasan. Sa palagay ko walang anomalies to na ginawa. So yan. So yun po yung kung magsasama ang mga Dilawan, Pink at mga Marcos, I think walang ganyan namang politika, di ba? Yung kaibigan mo kung minsan magiging kaaway mo, parang yung unity team ni Sara at saka ganyan naman pa talaga ang politika diyan sa atin. Yan pa ang mahirap diyan sa Pilipinas talaga. Wala yung talagang prinsipyo na kundi yung paano ba sila, yung pansarili ang iniisip nila, paano sila makasurvive, kaya sila nag fly over or yung mga
ang tawag ba sa kanila, yung balimbing, babalimbingan. Dito sa ano, walang, ewan kung wala nang balimbing, kasi halimbawa Democratic and Republican sa US, halimbawa dito kasi sa Canada marami ring ano, pero hindi basta-basta mag tumatawid na lang sa ibang faction or ibang leadership party, ang ganon. Kasi may prinsipyo sila, may pinaglalaban talaga, hindi yung, pero diyan sa Pilipinas pinaglalaban nila kung paano sila makasurvive, paano sila mabigyan ng mas pera, yung power, mga ganon. Yun lang, kaya mahirap bibihira merong mga principled politicians yung dapat nating hanapin. Yun po dapat yung iboto po sa 2028. So ngayon pa lang, dahil dapat mag-ingay na, just a matter of time, next year baka mayroon ng selection process yan, kung sino-sino yung mga iboboto. Yan, si General Torre, yan pwede, kahit nga si Attorney Claire, mga ganyan, kung senador, iboboto natin dapat mga yan. Kaya po, so yun po yung ating halo-halo po yung aking nais na iparating sa inyo. So yung I just want to summarize yung kung magkakaroon man ng mga vlogger na YouTubers na katulad ni Ivana, na kahit pakitang tao na kita naman natin nagbibigay, maraming artista dyan sana makatulong sila. Kung lahat ay katulad niya, lahat ng mga hindi lang artista, yung mga mayaman, although nakikita mayroong man mga mayaman nagbibigay, pero sana more pa sana. Kung mayaman lang ako talagang ganun pero hindi po sana magkaroon po tayo maraming Ivana Alawi. Tapos yung kay Marcos Senior, yung nga po, yung kung nagkaroon lang tayo ng magkaroon, kasi yung martial law kasi yung talagang purpose nun yung disiplina. Although it will be hard na i-discuss natin, siyempre may pros and cons yan, pero yung disiplina at that time, really may disiplina ng tao noon. Kung minsan kasi kailangan din yung may takot ka, pero yung sinasabing patayan noon, hindi naman yung patayan na ginawa ni Duterte. Wala. Ang naalala ko noon, may patayan yung mga politiko sa politiko, ganun lang. Pero hindi yung pinapatay yung mga mahihirap, yung mga walang kalaban-laban. Kasi during that time, Marcos Senior, wala namang mga adik. I remember kung it was during his time yung kasi mga adik noon, yung mga yung mga mayaman. Alam nyo yung, I don't remember that girl na yung Marian something na ni-rape ng mga mayamang tao. May mga connection sa Malacanang. Panoorin nyo yun. I can't remember already. Marian de la Riva story ba yan? It's not de la Riva, something like that. Maapat ata yun na ma-influensya yung pamilya nila. Hindi na pumunta sila kay Melda, nakiusap sila sa mga general, wala. Binitay po sila, binitay. Sila yung mga adik at that time. Wala yung, alam ko mga adik lang that time, yung mga rugby, pero yung mga shabu, mga naging, mayroong mga marijuana nun, pero yung mga shabu na, during his time, wala yan. Dahil that time, ang China kasi nag-import sa atin, di ba? Wala yan. Takot lahat, halos militarily, malakas tayo noon ng panahon ni just going back to Marcos Senior. Wala po kung natuloy nga lang yung nuclear plant sa Bataan, dual purpose yun, parang alam naman nila di ba, for electricity or it could be a nuclear one. Paano kung naging nuclear or siyempre yung mga China na yan o sino mang bansa diyan natakot sa atin. Kung tinuloy sana natin or yung modernization ng ating Armed Forces of the Philippines na tinuloy, hindi po tayong ginaganyan na lang ng China. Yun nga. Kaya nga, kailangan nyo, isa pa nga pala yan, bibigyan dapat ng mas mataas na fund, yung budget, yung AFP.
Kailangan natin na kasi ang panahon na ngayon ganun, 'di ba? Hindi naman yung dahil may kampi tayo sa US o ibang bansa pa kailangan din natin self-sufficient tayo, kailangan din natin may armas tayo, parang ganun. Para hindi tayo matitinag agad kung sino man yung magiging balakid o maging kaaway natin sa yun, yung panahon na yun. Tapos yung ngayon na yung magiging legacy nga ni isa ay yung tuloy sa yung flood control mess na yan, yung anomalies na sana talaga may makukulong pa at hopefully talagang ma-expose na at matigil na yan. Sana ay hindi lang diyan sa Department of Public Works and Highways, so lahat ng ahensya diyan, lalong na sa BIR, lahat ng ahensya ng Pilipinas mayroong graft in corruption talaga. Sana matigil na yan. Hindi siguro 100% dahil kahit pa paano mayroon pa rin yan, pero kung tuloy-tuloy yan hanggang matanggal sana ay mas lalong gaganda ang Pilipinas, mas lalong giginhawa po ang Pilipinas. Kaya iboto po ninyo yung mga karapat-dapat. Alam niyo po naman, wag po yung fanatism kayo or yung idolo nyo, ganun-ganun. Hindi sa gwapo siya, hindi siya forma siya or artista siya, wala na, wag nang, hindi naman lahat ng artista, meron pa rin mga magagaling dyan na artista na pwede sa politika, pero yung alam po naman natin walang alam, walang ginagawa sa Senado, nakatulog lang or papogi lang. Sayang lang po pera, sayang hindi siya makagawa ng batas or mayroong magawa niyang batas pero pinapagawa niya. Wag na pong iboto yon. Lalong-lalo na po yung presidente at VP, sana yun. So sa mga susunod ko pong ay pag-usapan sorry po, at medyo papasok na ako sa work. So magandang hapon po ulit at kita-kita pa tayo ulit. Ito po ang inyong Thinking Pinoy First. Salamat po.